Ang ebanghelyo ngayong linggo, ika-4 ng Mayo, ay mula kay San Juan, Kapitulo 21, versikulo 1 hanggang 11. Muling nagpakita si Jesus sa mga alagad sa tabi ng lawa ng Tiberias. Ganito ang nangyari. Magkakasama sina Simon Pedro, Tomas na tinatawag na Kambal, Nataniel at taga-Kana sa Galilea, ang mga anak ni Zebedeo at 2 pang alagad. Sinabi sa kanila ni Simon Pedro, "Mangingisda ako." "Sasama kami," sabi nila. Umalis nga sila at sumakay sa isang bangka. Magdamag silang ng isda. Subalit wala silang nahuli. Nang mag-uumaga na, tumayo si Jesus sa pampang ngunit siya hindi nila nakilala. Sinabi niya, "Mga anak, mayroon ba kayong huli?" "Wala po," sagot nila. "Ihulog ninyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka at makakahuli kayo," sabi ni Jesus. Inihulog nga nila ang lambat at nang hilahin nila ito ay hindi nila makaya sa dami ng huli. Sinabi kay Pedro ng alagad na minamahal ni Jesus ang Panginoon yon. Nang marinig ni Simon Pedro na ang Panginoon yon, nagsuot siya ng damit dahil nakahubad siya noon at saka lumusang sa tubig. Dumating sa pampang ang kasama niyang mga alagad. Sakay ng bangka at hila-hila ang lambat na puno ng isda. Hindi sila gaanong malayo sa pampang, mga 70 metro lamang. Pagkaahon nila sa pampang, nakakita sila roon ng isdang iniihaw sa nagbabagang uling at ilang tinapay. "Magdala kayo rito ng ilang isdang nahuli ninyo," sabi ni Jesus. Kaya sumampas sa bangka si Simon Pedro at hinila sa pampang ang lambat na puno ng malalaking isda. 153 lahat ang nahuli nila. Hindi nasira ang lambat kahit ganoon karami ang mga isda. "Hali kayo at mag-agahan kayo," sabi ni Jesus. Isa man sa mga alagad ay hindi nangahas magtanong sa kanya kung sino siya, sapagkat alam nila na siya ang Panginoon. Lumapit si Jesus, kinuha ang tinapay at binigay sa kanila. Ganon din ang kanyang ginawa sa isda. Ito ang ikatlong pagpapakita ni Jesus sa mga alagad pagkatapos na siya'y muling nabuhay. Pagkakain nila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Na higit sa mga ito?" "Opo, Panginoon, alam ninyong mahal ko kayo," tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Kung gayon, pakainin mo ang aking mga batang tupa." Muli siyang tinanong ni Jesus, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?" Sumagot si Pedro, "Opo, Panginoon, alam ninyong mahal ko kayo." Sabi ni Jesus, "Alagaan mo ang aking mga tupa." Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, "Simon, anak ni Juan, mahal mo ba ako?" Nalungkot si Pedro sapagkat 3 beses siyang tinanong ng, "Mahal mo ba ako?" At sumagot siya, "Panginoon, alam po ninyo ang lahat ng bagay. Alam ninyong mahal ko kayo." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pakainin mo ang aking mga tupa." Pakatandaan mo, nung bata ka pa, ikaw ang nagbibihis sa iyong sarili at pupunta ka kung saan mo gusto. Ngunit pagtanda mo, iuunat mo ang iyong mga kamay at iba ang magbibihis sa iyo at dadalhin ka kung saan hindi mo gusto. Sinabi niya ito upang ipahiwati kung paano mamamatay si Pedro at kung paano niya luluwalhatiin ang Diyos. Pagkatapos, sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Ang ating faithful reflection ay mula kay Father Ador Javier, OSM. Nasa right side ka ba? Si Jesus na muling nabuhay ay nasa baybay ng dagat at hindi kalayuan ay natanaw niya ang mga alagad na nasa lawa na bumalik sa kanilang dating buhay mangingisda. Katulad dati na 3 taon na ang nakaraan, buong gabi din silang walang nahuling isda. Sa kwento ni Lucas, si Jesus ay sumakay sa bangka ni Pedro at inutusan siya na ihulog ang lambat sa malalim na lugar. At noong sinod ni Pedro at ng mga kasama ang sinabi ni Jesus na ihulog ang lambat sa malalim na lugar, nakahuli sila ng napakaraming isda. Halos magkandasira ang kanilang lambat sa dami ng huling isda. Ito'y nangyari noong si Jesus ay nagsisimula pa lang mangaral ang salita ng Diyos sa baybayin ng lawa ng Galilea. Pero ngayon,
Sa kwento ni Juan, matapos na si Jesus ay muling nabuhay, nagpakita siya sa kanyang mga alagad sa baybayin din ng lawa na hindi naman kaagad nila nakilala at inutusan din sila na ihulog ang lambat sa right side ng bangka. Makahulugan ang sinabi ni Jesus na ihulog ang lambat sa right side ng bangka at hindi na iniutos na pumunta sa malalim na lugar. Ang gawain na ihulog ang lambat upang makahuli ng isda ay gawain na iniutos kay Pedro na mamalakayan ng tao. Kung noong una, ang utos ay pumalaot sa malayo o pumunta sa malalim ayon kay Lucas, ngayon, sa kanyang muling pagkabuhay, ang utos ay ihulog ang lambat sa right side ng bangka ayon kay Juan. Ito may ibig sabihin ng dapat tamang gawin ni Pedro at ang mga kasama niya ay ang manalig ng ganap kay Jesus. Ang kanilang ganap na pananampalataya ang magdudulot sa kanilang pamamalakayan ng tao upang makahuli ng marami, buo at buhay na tao. Dahil natupad at naipakita ni Jesus ang katotohanan sa kanyang buhay na natunghayan ng mga alagad sa krus at ngayon sa lawa ng Galilea na dati nilang tagpuan sa pangangaral ng salita ng Diyos, ay nagpakita muli siya bilang muling nabuhay. Ang iniutos si Jesus na ihulog ang lambat sa right side ay may kahulugan na dapat maging nasa tama ang kanilang pananampalataya sa Kanya. At dapat maging nasa tama ang gawain nilang pamamalakayan ng tao. Dahilang totoong siya'y muling nabuhay at siya'y nasa tama at mabuting kalagayan na, kung saan hindi na niya kinakailangan pang sumakay sa kanilang bangka o maglakad muli sa tubig upang samahan sila. Sapat nang nasa baybayin siya at natatanaw niya ang kanilang tamang ginagawa sa buhay. Ngayong katatapos lang ng Kwaresma at Semana Santa, nasa tama na ba ang ating pananampalataya sa Diyos at ang ating mga gawain sa buhay? Manalangin tayo. Panginoon, ituro mo sa akin ang tamang landas patungo sa iyong kalangitan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.